sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa'yo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalong-lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Hilingin natin sa Panginoon ang biyayang ito upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga OFW, ang mga tumutulong sa atin, ang mga nag-aalaga at nagtataguyod sa mga may sakit. Ipanalangin natin ang kalusugan ng mga may sakit. Pakisuyo pong pakisama ang kalusugan ni Leoncia, Alona, Teresita, Sister Terry, Lerma, Remy, Cherry, Undangan. Roger, Julie, Juliet. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na yun, ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sin at tumigil sa Kadis. Doon namatay at inilibing si Miriam. Wala silang makuhang tubig doon, kaya nag-usap-usap sila laban kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng toldang tipanan kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit ba pa ninyo kami dinala rito upang patayin, pati ang aming mga hayop? Bakit ninyo kami inaalis sa Ehipto at dinala sa disyertong ito na wala kahit isang butil na pagkain, ni walang igos, ubas o granada, wala man lang tubig? Nagpunta sina Moises at Aaron sa harap ng toldang tipanan at nagpatira pa. Nagpakita naman sa kanila ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, dalhin mo ang tungkod ni Aaron.
Isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa bayan at sa kanilang kawan. Kinuha nga ni Moises ang tungkod sa harap ng kaban ng tipan. Tinipon ni na Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, "Makinig kayo, mga mapanghimagsik. Ibig ba ninyong magpabukal kami ng tubig sa batong ito?" Pagkasabi noon, makalawang pinalo ni Moises ang bato sa pamagitan ng tungkod. Bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang bayan, pati ng kanilang kawan. Ngunit pinagsabihan ng Panginoon sina Moises at Aaron. Wika niya, "Dahil sa kakulangan ng inyong pagtitiwala na ipakikilala ang aking kabanalan sa harapan ng bayan, hindi kayo makararating sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ito ang bukal ng Meriba, ang lugar ng paghihimagsik ng Israel laban sa Panginoon." Ipinakita niya dito ang kanyang kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan natin, kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang iyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao?" Ayon sa mga tao. At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, anong sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot sa langit." At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin
na siya ang Kristo. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kaniyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa 3 araw siya muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag namang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Taong 2023, nang lumahok si Senberi Teferi, isang Olympic athlete runner sa isang road race sa Atlanta. And as expected, nanguna siya nung una sa mga katunggali niya nung una. Kasi naman, nang lumaon, in fact, malapit na siya sa finish line. Ilang metro na lang, ilang segundo na lang, finish line na. Nagkamali pa siya. Abay, akalain yung bigla niyang sinundan yung pulis na nakasakay sa motor, na nag-e-escort, nag-a-assist lang naman sa kanila. Yung pulis, magpa-park na kaya kumanan na Kasi nga, ang finish line ay malapit na. Akalain mong sinundan niya. Ayun. Naging third na lang siya. And it cost her a lot. Yung prize money na ay, if I'm not mistaken, $10,000. Dapat sanay sa kanya, hindi niya nakuha. Akalain niyo yun. Sipin po ninyo kung tayo siya. All the while, you are doing well. Ang ganda ng ginagawa mo, ng pinapakita mo. Hanggang sa isang pagkakamali, mawawala ang lahat sa iyo. Ano kaya ang mararamdaman natin pag ganito? Sinabi ko po yan as an intro kasi yan ang makikita natin ngayon. Kahit paano sa ating unang pagbasang napakinggan na po pwede nating i-relate din naman sa Ebanghelyo later on. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang karakter ni Moises. Si Moises lang naman ang siyang nangunguna sa mga Israelita for 40 years ng kanilang paglalakbay papunta ng Promised Land. And he was doing well. Kahit may konting mga panakanakang kahinaan, kapintasan, okay naman Wala namang perpektong pinuno, di ba? Until magkamali pa siya. Ano yung pagkakamali niya? Sinabi ng Panginoon sa kanya na mangusap lamang, magsalita lamang sa bato. Anong ginawa niya? Pinukpok niya, hindi lang makaisa, 2 beses pa. Ito ang naging dahilan para sabihin ng Diyos sa kanya at kay Aaron, hindi na kayo makatutungtong ng Promised Land. Wow! Akalain niyo yun? Sa tinagal-tagal na panahon, sa daming efforts na ginawa niya, ang lahat ay mauuwi lang sa wala. Talaga? Pwede po niyong isipin na simpleng pagkakamali lang ito. Pero kung pagninilayan po natin yung konteksto, hindi po ito simpleng pagkakamali. Hahaba na lang po ang sermon ko kung pagninilayan pa natin. Pero ang Diyos ang nagdesisyon Hindi ito isang simpleng pagkakamali. Kaya nga po kahit anumang pakiusap ni Moises, hindi na talaga pumayag si Yahweh, ang Diyos. Ano po ang pwede nating matutunan dito? Ay malaki. Ang isa sa pwede nating matutunan at lagi sanang maging laman ng ating isipan ay yung lesson na kahit kanino pwedeng mangyari ito. Yes, kahit sa akin, kahit sa iyo, who may be doing well. Nagsisikap ka, nagpapakabait ka, nag-iingat ka. Pakatandaan po natin yung sinabi ni San Pablo sa 1 Corinto 12. Sa mga nag-akalang nakatayo sila, matatag sila, huwag kayong pakasigurado kaya. Kasi baka biglang mabuwal kayo. Ibig sabihin, huwag tayong pakakumpiyansa na hindi pwedeng mangyari sa atin ito. Mag-ingat po tayo sapagkat tayo nga po, o kayo nga po, tayo nga po, na may mga ginagawang maraming tama,
na nagsisikap magpakabuti talaga sa tulong ng Diyos, ma-accomplish ang mga magagandang bagay sa tulong ng Diyos, magabayan ang ating kapwa sa tulong ng Diyos. And while we are doing well, we should be careful. Huwag tayong pakakumpiyansa dahil tayo ang pinaka-numero unong target ng demonyo para siluin niya, para tayo magkasala, para i-disrupt ang ginagawa nating maganda. Kaya, mag-ingat ha. At para dyan, bukod sa panalangin siyempre pinakauna, pagdarasal, pananalangin, pagtawag sa Diyos, lalo na pagsisimba. Kasi hindi natin kayang mag-isa, kailangan natin ng tulong niya. So yun ang basic Pero bukod dyan, meron akong dalawang magkaugnay na payong ibibigay. Sang-ayon na rin sa ating mga pagbasang napakinggan upang ang paninila ng demonyo sa atin ng mga may ginagawang tama ay ating maiwasan. Una, sundin natin lahat ng utos ng Diyos kahit maliit lang. Huwag lang yung mga malalaking utos, mga seryosong utos, kahit yung mga maliliit lang, sapagkat lahat naman ng utos ng Diyos ay mahalaga So, sundin natin, seryosohin natin, karirin natin, kahit yung mga utos na para sa atin ay, simple lang yan, maliit lang yan, sundin natin. Sapagkat ito rin ang siyang tutulong sa atin sa grasya ng Diyos na masunod kahit ang mga malalaki at mga mas seryoso, mas komplikado, mas mabibigat na utos ng Diyos sa atin. Halimbawa po ako, malaking tulong sa akin yung nakagawian ko na kapag meron akong nakitang gamit, hindi ko talaga angkinin. Kahit piso lang, pagtatanong ko yan, okay, ninong piso to? Kanino 10 piso to? Promise, talagang pagtatanong ko yan. 10 piso? Piso lang naman. Pwede ko nang ipamulsa yan, di ba? Pero pagtatanong ko, kung wala mang umaamin pa, wala mang magkiklaim pa, ibibigay ko sa kinaukulan. Kung sino yung tao doon, gwardiya ba yon? Kung sino yung malapit sa lugar na yon? O pag may nagtanong, ito yung piso niya. Basta, hindi ko angkinin. At malaking tulong ito para sa akin na nakagawian ko na kahit yung mga simpleng bagay na yan, pagdating sa bagay na hindi sa akin. Kasi nagagamit ko ito sa grasya ng Diyos in handling big, huge amount of money. Halimbawa, pera ng parokya. Hindi mahirap para sa akin ang maging honest. Kasi nakasanayan ko in small things. Sigurado ko na kung makakita man ako, halimbawa, 10 milyon, andyan, ay iwan, siguradong hindi ko itatago, siguradong hindi ko angkinin. Sigurado ko to. At yun ay dahil kahit sa mga simple na bagay, hindi tayo nagpapasubok. Sa grasya ng Diyos, ito ay ating sinusunod. Maliwanag ang sabi ng Panginoon, sino mang nagiging katiwa-tiwala sa maliit na bagay, ay mapagkakatiwalaan din sa lalong malalaking bagay. Kaya mga kapatid sundin natin kahit ang kaliit-litang utos ng Panginoon sa atin, sapagkat hindi natin alam baka yung simple lang sa atin, katulad nung pagkakamali ni Moises. Baka yung simpleng utos para sa atin na hindi natin susundin, hindi naman pala simple sa paningin ng Panginoon natin. Remember that His ways are not like our ways. His thoughts are not like our thoughts. Kaya po pwedeng yung simple lang sa atin ay big deal para sa Panginoon. Lalong-lalo na kung yung mga simple na yan ay nakagawian na nating hindi sundin. Malaking bagay na rin. Ikalawa, kaugnay nga po nito maging aware din tayo kahit sa mga simpleng weaknesses natin. Kahit sa mga simpleng pagkakasala natin, kakulangan natin. Talking about Moises. Sige, nakita ninyo sabi ng Panginoon sa kanya, ni Yahweh, magsalita ka lang dun sa bato. May lalabas ng tubig. Ay, pinukpok yung bato. Hindi lang makaisa, 2 beses pa. At pinukpok ng may galit. Buisit siya. Ano yun? Alam po ninyo, maiuugat natin ito sa mga simple, maaring simple na hindi pinansing mga kahinaan ni Moises O hindi nga ba't nandun yung temper ni Moises? Halimbawa, nung makita niya na inaapi yung isang Hudyo, yung isang Hebreo, o di ba dahil sa galit niya,
napatay niya yung isang Egyptian. O di ba? Nang bumaba siya galing ng bundok, nakita niya, the Israelites made a golden calf. Ano ginawa niya? Binasag niya yung tableta ng 10 kautusan. Nainis din siya, nagalit din siya. Sa pagmamatigas ng Farao, ayaw pa rin palayain ng mga Israelita. May pattern May pattern siyang magagalitin, maiinisin, bugnutin. Ito na yon, nag-build up, lumabas, sumabog. Kaya ito ay paalala sa atin mga kapatid Kasi yung mga simpleng pagkakamali natin po pwedeng pagmulan ng mga malalaking pagkakamali yan which could cause us everything. Kaya iwasan na natin. Kung ito ay maliit na sugat pa lang, gamutin na agad natin. Kung ito'y medyo nakakasanayan natin, i-break na agad natin yung pattern nito sa buhay natin. Katulad ni Pedro, isegue natin ng kaunti sa ating gospel reading. Tama namang yung sinagot niya kay Kristo. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Tamang inspirasyon yun galing sa Diyos. Pero ang punto, matapos niyang sabihin yun, hindi naman niya pinagnilayan na ng matindi later on. So katulad lang din ito sa mga nauna ng mga nagiging pahayag din o magiging pahayag pa ni Pedro na maganda sana pero hindi niya pinagninilayan, hindi niya nakagawi ang isiping mabuti later on. Kaya mabibilang din ang pahayag niyang ito sa mga nagiging pahayag na niya na hindi niya napapanindigan later on sa Panginoon. Di ba ganun si Pedro? Buti na lamang at hindi nasayang ang lahat sa kanya. Buti na lamang at may tsansa pa. Buti na lamang at nakabawi pa siya. Papaano kung hindi na? Mga kapatid, iba-iba tayo ng kalalagayan, iba-iba tayo ng sitwasyon Iba-iba rin tayo ng time limit sa buhay na ito. Kaya mag-ingat na po tayo sa simula pa lang. Huwag tayong pakakumpiyansa. Maging seryoso na tayo sa pagsunod kahit sa mga maliit na utos ng Panginoon at hilingin na po natin agad ang tulong ng Panginoon kahit sa mga simpleng pagkakamali natin, simpleng mood swing natin, simpleng arte natin, simpleng mga kasalanan o pagkukulang natin, simpleng pagiging mainisin natin, hingin na agad natin ang tulong ng Panginoon upang ito ay mawala na at hindi maging pattern sa buhay natin. Because later on, wag naman sana, it will cost us everything. Sayang lang ang lahat ng mga pinagsikapan natin. Tandaan po natin na ang bahay, gaano man kalaki, gaano man katatag sa ating paningin, gaano man kaganda, gaano man kahalaga, kayang ibuwal, kayang guhuin ng maliliit na anay lang naman. Nilalang natin ang anay kasi madali lang solusyonan yan Pest control lang yan Pero kapag hindi natin ginawa agad, hindi natin naagapan, suddenly, magugulat ka na lang, ang bahay mo na napakaganda, napakatatag, napakatibay sa iyong paningin, ay mahina na pala, guguho na at wala ng kwenta. Huwag po sana nating pabayaang mangyari ito sa ating buhay. Lalo pat sa tulong ng Diyos ay marami na tayong mga na-accomplish na mga magagandang bagay. Again, kapatid, target ka ng Diablo. Hindi masyadong yung mga masamang tao na, no. Ang target ng Diablo ay yung mga marami nang nagagawang maganda para kay Kristo at sa kanyang kapwa-tao. Mag-ingat tayo. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong alam kong may magagawa ang Diyos. magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko Alam kong di sapagkat mahal niya ng ako. Diyos ang
ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat anak niya ang ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Ringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po akong makasunod sa iyo kahit sa mga simpleng bagay. Tulungan mo po akong baguhin ang sarili ko kahit sa mga simpleng pagkukulang. Maging honest ako sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay. Maging mapagkakatiwalaan ako ng lahat ng tao, sino man ang kaharap ko. Maging totoo ako, nasa harap man ako, nakatalikod man sa akin yung tao. Tulungan mo ako, Panginoon, na gawing mas seryosohin, mas maging personalan ang pagiging Kristiyano ko. Tulungan mo kong tunay na maging mabuting tao. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. sa ating Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Pakisabi mo, kapatid, sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung yung kahinaan natin, damo pa lang, bubunutin na natin. Huwag mo nang hintayin maging puno yan, kapatid. Nagsisimula pa lang yung tukso, nakaukurso na dahan mo pa lang yung babae, nakaukurso na dahan mo pa lang yung babae. Alisin mo na ang pagnanasa mo. Kahit simple attraction lang. Yung sukle, kahit maliit, isurrender. Maging totoo ka, maging mabait ka kahit nakatalikod ang tao. Huwag kang magtatanim ng kahit konting tampo sa puso mo. Magiging galit na ito. Maging mabuti ka kahit sa mga simpleng bagay upang totoo kang maging mapagbigay. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Mula sa mga butil na humitik ng uhay, natipong mga trigo'y sa tinapay nagwawakas, pinagpaguran na lipat na kamay, at ang pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay. Sa isag na walang kapantay, mula sa mga baging ng kinumpol na ubas, inaning mga bunga, ang katasay naging galang, pinagpaguran ng lipat na kamay, at ng pawis na sano'y nulukan, tanging sa iyo lamang inialay. Sa isag na walang kapantay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming yusan ng kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesu Cristo. Kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging dinabas sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkataong giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang pagtatangi mo sa Kanyang walang maliw, ang katapatan niya sa iyong walang maliw, ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel ang nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simpahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po sana ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong manalangin para sa ating mga minamahal na yumao. Pakisama po sa ng Diyos. Salito persi ikaw Diyosa, kela sermo serio. Oreo Iska, Dionga Maria Jose, Relito Erickson, Gurin, Amen. Alfredo Mark, Ricky, Sally, Alan, Oreo Iska, Benjamin El, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Makipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at natihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, maging sana sa mga seryoso ring karamdaman kami ay maadya. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ng kapangyarihan at ng kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito,
hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Aking damdamin, O Jesus na nagalay ng buhay na banal. Bigyan mo ako ng pagkakataong ialay ang aking pagbabago. Buhay na dakila, ito ang hiling ko. Sabihin mo lamang at susunod ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon, ialay ang aking pagbabago. Buhay na dakila, ito ang hiling ko. Sabihin mo lamang, sabihin mo lamang, sabihin mo lamang at susunod ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay yung tuwangan sa ginagawa namin araw-araw upang kami hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahama. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumata. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa sa pagtangkilik niyo sa ating souvenir shop, sa mga nag-aalay ng alkansya, sa pagtangkilik sa Three Lilies and a Crown at sa pag-share ng ating mga live masses and recorded videos. Marami pong salamat. Siyempre, yung mga nagpapadala ng kanilang tulong through our GCash bank account. Marami pong salamat talaga sa inyo. Nagiging dahilan para ma-maintain natin ang ating pinatayong simbahan at makatulong pa tayo sa mga nagpapatayo rin ng simbahan at ng mga kapilya. Kaya marami pong salamat sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears
deep in our minds and hearts, as once they fell at La Salle. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at La Salle.